So mga tol, nagsalita na po si Filipino knockout artist Mel Fajardo sa pagkatalo niya kahapon sa bansang Tanzania kalaban ang Tanzanian boxer na si Chanja Johanna. Bagamat pinabagsak po ni Fajardo ang kalaban sa round 5, naipanalo pa din ng Tanzanian fighter ang laban na yan sa isang unanimous decision. Pumabor po lahat ng hurado dito kay Johanna sa score na 116-111. Pagkatapos ng laban na yan mga tol, marami ang mga Pinoy fans ang nagsasabi na dinaya daw ang kababayan natin. Kung hindi daw dahil sa referee, panalo daw dapat si Fajardo. Dinedelay po kasi ng referee yung fight sa tuwing nasasaktan yung Tanzanian boxer. Kumbaga mga tol, tinutulungan niya ang Tanzanian fighter para makarecover. So nagsalita na po si Fajardo mga tol, bagamat sinasabi ng mga Pinoy fans na dapat siya ang nanalo. Pero para kay Fajardo mga tol, tanggap niya ang pagkatalo niya. Wika po ni Fajardo mga tol sa post niya sa FB, talo talaga, salamat sa lahat ng suporta. Nagpapasalamat din si Fajardo mga tol sa Diyos, kahit natalo siya, safety naman daw siya. So ganun talaga ang boxing mga tol, may nananalo may natatalo. Isang magandang experience din yan kay Fajardo para sa susunod niyang laban. Magawa na niya ng paraan ang estilo ng kalaban na maggalaw sa ring at panay yakap. Wala namang punduda sa lakas ni Fajardo mga tol. Tiyak na mag-i-improve siya sa susunod niyang laban. Samantala, kung natalo si Fajardo mga tol at isa pang Pinoy na si Adrian Lerasan, pagdating naman po sa laban ng mga Pinoy sa bansang Thailand kahapon lang din, bumida po ang 4 na Pinoy. Lahat po sila mga tol, panalo. Unahin na po natin ang Pinoy prospect na si AJ Pasiones. Panalo po siya via unanimous decision dito sa Chinese fighter na si Xiang Li. Tagumpay na nadepensahan po ni Pasiones mga tol ang WBA Asia Light Flyweight title at nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabanti na ang record sa 10-0 with 5 knockouts. Panalo naman via first round knockout ang kababayan natin na si Raymart Solidad kontra sa Thai fighter na si Nahatats Paharn. 6 round bout sa junior welterweight division. Panalo din ang isa pang Pinoy mga tol na si Raymond Yanong sa pamamagitan naman po ng second round knockout kontra din sa Thai fighter na si Kampi Payom. Nasungkit nga po ng Pinoy dyan mga tol ang bakanting Asian Boxing Federation Super Lightweight title. Bumida din po ang isa pang Pinoy mga tol na si Elmar Samurai Zamora. Matapos din niyang tapusin sa loob lamang ng second round ang Thai fighter na si Wisit Saksaywew. 6 round bout po yan sa flyweight division. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong mapospon ang laban ni Ryan Garcia versus Rokia Anpo na magaganap sana sa December 31 sa Japan, kung saan nagka-wrist injury po itong si Garcia mga tol, kaya napospon ang laban. So sa kakapasok lang po ng balita kahapon mga tol, tuloy pa rin po ang laban ni Rokia Anpo sa December 31, pero iba na po ang makakalaban ni Anpo. Pinost po ng Ryzen Federation na kapwa K1 fighter po ang makakalaban ni Anpo, at yan po ay si Sina Karimian. Marami tuloy ang nagtatanong mga tol kung ano na daw ang nangyari sa laban ng Ryan Garcia versus Rokia Anpo, kung matutuloy pa raw ba yan o hindi na. May mga nagkomento naman po dyan mga tol at sinabing hindi daw matutuloy ang laban na yan. Hindi daw kasi pinayagan ni Oscar De La Hoya na lumaban si Garcia. Matatandaan po kasi natin mga tol, noong i-announce ang laban ni Garcia at Anpo, nag-react po itong si Oscar De La Hoya at sinabing under daw si Garcia sa Golden Boy promotion at kailangan dumaan daw sa kanya ang labanang yan. Pero may mga nagsasabi naman mga tol na matutuloy pa rin daw ang laban ni Garcia at Anpo. Gagawin daw yan sa ibang buwan. So abangan na lang po natin mga tol ang susunod na balita tungkol dyan.